Nung sinara sa 72, because of martial law, siyempre wala kami lahat trabaho. Sinalo naman ako ng 13 ng IBC. Sumama naman ako. Pero nung magbalik ang ABS, noong 1986, ang sinabi sa akin, mag-uumpisa tayo ulit. Tama ka. Yes, sir. Sama ako, uwi na ako. Ang ABS-CBN ang maituturing ni Frankie Evangelista na pangalawa niyang tahanan. Si Kaki po ang utak ng maraming programa ng ABS-CBN sa radyo at telebisyon. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang namamayagpag sa industriya. Kung mayroong haligi ang Philippine Broadcasting, malamang nakaukit ang pangalang Francis Evangelista o mas kilala bilang Kaki ko. 50 taon na siya sa industriya, pero wala raw siyang balak magretiro dahil malakas pa rin ang tawag sa kanya bilang broadcast. Pagbukas muli ng ABS-CBN noong 1987, madalas naging kasalo ng mga Pinoy si Kaki ko Evangelista tuwing alas 6 ng gabi sa TV Patrol. Minahal at nirespeto si Kaki ko hindi lang ng kanyang manonood, kundi pati na din ng kanyang mga nakatrabaho sa loob ng 5 dekada. Actually, audition. Kasi nung magbukas ang ABS, BEC, hindi pa Lopez yun. Bolinao Electronics Corporation pa. Bukas ang TV, may kasabay na radyo yon, radio component. Doon sa radyo ako nag-umpisa. Doon ako nag-audition. Nakuha naman ako. College dropout sa FEU ng kursong philosophy. Hindi inakala ng mahiyain na si Kaki ko na malilinya siya sa mundo ng broadcasting. Pero ito na ang kanyang hilig. Dahil kasama na si Kaki ko sa campus radio ng FEU kung saan nahasa siya bilang DJ. I left ABS, BEC, bago pa maibenta kay Lopez. I went to Manila Broadcasting. I stayed there for 14 years. 1970 nang magbalik siya sa ABS-CBN Television kung saan naging executive si Kaki ko sa entertainment department. Nag-produce si Kaki ko ng mga musical, comedy at drama shows. At pati pagiging scriptwriter, direktor at artista ay pinasok din niya. Kwento nga ni Kaki ko, nasubok na raw niya halos lahat ng trabaho sa estasyon maliban lang ang sales, engineering at pagiging security guard. Tingin ka sa akin para akong troubleshooter eh. Lahat ng may problema ng mga programa, doon ako binabato. During our time, ibang klase eh. We belong to that, kami ni Kaki ko. I nearly got fired for mispronouncing a word. I got the memo from Ray Oliver for mispronouncing a word. That's how strict we were. 14 na taong nahiwalay si Kaki ko sa ABS-CBN at nabalik lamang siya nang mabawi ang istasyon noong 1986. Siyam na presidente na ang dinaanan ni Kaki ko. At sa loob ng 50 years, wala raw itulak kabigin si Kaki ko sa mga karanasan niya bilang broadcaster at sa dami ng kasaysayang naging kaparte siya dahil bawat araw daw, espesyal para sa kanya. I love the job. I like what I'm doing, no? So every time I end the day and I assess myself, did you do right? I did right. Okay, I think pwede na. Happy now. Yeah, that's an achievement for me. Maraming beses na rin tinanghal si Kaki ko bilang Best Male News Anchor. At ang golden year niya ngayong taon ay ang patunay na wala pa rin siyang skupa. Being in the old school, we were doing things as professionally as could be. Whatever you do, you'd have to do your best. Dati nga, scripted pa kami. Yung hindi pareho yun, puro ad-lib na lang. Kaya namin mag-ad-lib, pero siyempre, iba yung meron kang guidelines, no? Those are part and norm of the old school. We grew up with the professionals. We learned from the professionals. I admire Kaki ko because up to now, he has been practicing what we have learned, no? And I hope that the new ones will learn from him. Kung wala sa harap ng kamera o mikropono, ang pakikipaglaro sa apo ang kanyang pinagkakaabalahan. Yan ay bukod sa isa pa niyang hilig, ang paglalaro ng golf tuwing weekend, na talaga namang kinasasabikan ng veteranong broadcast. Kailangan ako, no? At hanggang kaya ko.
Dahil mahirap iwanan eh. Very, very few are gifted or blessed with that kind of, shall we say, grace from God na yung you live through. Ang iba kasi, 10 years, 10 years, 5 years, 5 years. Pero to last, which means, there you go again with the values. Pagka inherent, pag-aralan namin from the old school, tatagal ka talaga eh. Titigil lang daw si Kakiko kapag nawala na ang gana niya sa trabaho. Pero hanggat may bagong balita at kaalaman na pwede niyang ibahagi, asahan daw natin na patuloy na magsasahing papawid ang boses na may tatak na Kakiko. I can do something else. Why not? No, I can do something else if I want to. Ang problema, hahanapin mo yung broadcast.